Napagap nga ang uwi ni ate kaya naman tuloy ang sorpresa. Ito na yung part ng pag-surprise namin kay ate. Bali, ikikwento ko na rin sa inyo yung mga nangyari sa Bonox habang nag-aayos ako nito. Di ba nga, nabili na namin lahat. Kaya naman, babalik na kami sa Bonox para kunin namin yung spaghetti tapos carbonara. Ang plano talaga namin, kumain na muna kami bago kami umuwi. Kaso nga lang, pagdating namin dun, buti na lang talaga nakita agad ni Princess si Kuya Miljo na nag-o-order. Tapos nakapayong siya, kaya naman natabingan agad kami ni ate Julian. Alam nyo ba, grabe yung kaba talaga namin, kaya naman tumakbo na agad kami palabas. Tapos ang nangyari, di pumunta kami dun sa una-unahan. Umalis muna kami dun sa Bono. Ang ginawa namin, si ate Julian na lang yung pinabalik namin. Tapos alam nyo ba, nakita siya ni Kuya Miljun. Tapos niyayaya pa daw siyang kumain. Buti na lang talaga nakatanggi si ate Julian. Kasi kung kumain pa yun siya, di paglabas nila ng Bonox, magkakasama na silang tatlo. Tapos naisip namin na kumain na lang kami sa palengke. Pero what if pagbalik namin, makasalubong namin si ate at kuya kasi nga mamamalengke din sila. Kaya ang ending, hindi na lang kami kumain pero nagmerienda naman kami sa Singi bago kami umuwi. Grabe, kawawa naman tong mga taong to. Wala kasi kaming gamit para mahipanan yung mga lobo. Kaya ayan, mano-mano na lang talaga. Pagpasensyahan nyo na lang talaga yung bahay namin kasi tingnan nyo naman, nakikita nyo na yung bubong tapos meron pang daanan ng liwanag. Opo, tama po kayong nakikita. Hindi po simentado yung bahay namin pero thankful po kami kasi meron kaming natutulugan kasi lahat po yan ay galing kay God. Kaya naman, maliit man o malaki, kailangan natin i-appreciate at magpasalamat. Bali, nagdidikit na kami nitong mga lobo. Buti na lang talaga tinulungan kami itong pinsan kong mag-iip ng mga lobo na yon. Tapos habang nagdidikit kami dyan, si Princess nagluluto na nung prize. Pagkatapos naming maidikit yung mga anik-anik na yon, inihanda na rin namin yung food. Sabi ko naman sa inyo, kunti lang talaga yung food na binili namin kasi itong surprise na ito, hindi naman ito yung talagang surprise na bonggang-bongga talaga na buong barangay pakakainin namin. Ginawa lang namin talaga ito para naman mapasaya namin si ate tapos maparana sa kanya yung pa-bridal shower kasi isang beses lang naman ito at saka para naman ma-feel niya talaga na ikakasal na siya. Ay, kasal na pala. Super duper excited nga ako sa magiging reaction ni ate kasi nga ngayon ko pa lang siya masusurprise. Kaya sana talaga magustuhan niya tapos maging masaya siya kasi kapag hindi ko siya nakitang masaya, pababayaran ko lahat sa kanya yung ginastos ko. Haha, joke lang po. Ganyan lang kasimple yung preparasyon namin para kay ate kaya pasensya na po sa mga hindi dyan na-invite. Tama naman po yun! Kailangan po yun! Di yun! Po yun naman! Ah, tagal! Yan po yun, okay na! Pero okay na yung tanong na yan! Ano? Yeah! Okay. Ano po May yung pasas pa sa iyo. Happy Pride! Anong Happy Pride? Yan! Surprise! Yes, thank you Lord. Successful po yung sorpresa namin para kay ate. Di ko lang kasi masigurado kung may idea siya kasi nga kanina alam niya magpapalabo ako. Sabi niya sumabay na lang daw ako sa kanila ni Kuya Miljun kasi mamamalingki sila. Di ako naman nagpalusot ako. Sabi ko hindi ako pwedeng sumama sa inyo kasi nga meron kaming swimming kasama yung pamilya ng boyfriend ko. Pero si Kuya Miljun meron siyang idea kasi nga na-share ko sa kanya yung plano ko para kay ate. Ka-sweet naman. Uy, alam niyo ba napaka-introvert niyang dalawa na yan. Halos ayaw nila mag-picture, mag-video. Buti na lang talaga sumusunod sila sa akin. Kaya naman na-capture ko yung moment nila. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life for me. And I'm feeling good.